Kumusta ka? Ako nga pala si KitKat Ariola ng Yung 12A. At talaga namang ako'y nagagalak na present ng aking talumpati tungkol sa napaka-controversial na topic na kakayanin mo ba mabuhay na mag-isa at walang kasama? At bilang extrovert na tao, ito ay isang magandang konversasyon para sa atin. Kaya naman, aunahin ko sa tanong din, kailan kayo nag-iisa? At kailan kayo nagkaroon ng pagkakataon ng makaranas nun? Ako bilang isang extroverted na tao, mahirap sa akin ang mag-isa. Hanggat maaari, hindi ko hinahayaang mag-isa ako. Hanggat may makakasama, magpapasama dahil mas masaya yan eh. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay mayroon tayong makakasama. May mga pagkakataon na kailangan natin mapag-isa sa iba't ibang dahilan at hindi sa lahat ng pagkakataon available ka o mailalaan mo ang oras mo para sa iba. At ganoon din naman sila sa iyo. Vice versa, kumbaga. Pero, kakayanin ko nga ba mabuhay mag-isa at walang kausap? Bakit? Ito ang ating tatalakayin ngayon. Ang pag-iisa ay may mga hamon. Maaring magdulot to ng depresyon at pagkagulo ng pag-iisip, pagkawala ng pag-asa na magpatuloy sa buhay at iba bang epekto na negatibo sa tao. Kaya naman talaga namang kailangan natin ng mga kaibigan, ng mga kasama at mga kausap upang mapanatili natin ang pagpapabuti ng estado ng ating isipan. Ang pakikipag-ugnayan ay malaking tulong sa pagpapanatili ng positibong pag-isip, pagbabawas ng stress, at pagpapabuti ng mga relasyon na ating binubuo upang walang umiral na takot sa pagkawala ng samahan. At pagmamahal sa isa't isa. Kabilang na rin ang pagkawala ng kakayahang tumugon sa sarili nating pangangailangan, pati na pagkalinga sa mga tunay na nagmamalasakit sa atin. May mga benepisyo rin talaga ang pag-iisa. Nakapag-isip tayo ng malalim, nakapag-reflect tayo sa ating mga buhay at nagkakaroon tayo ng oras para sa sarili. May oras para huminga, kaya bakit hindi natin subukan mag-isa minsan? At panghuli, importante sa lahat, magkaroon ng mga layunin sa buhay na magpapabuti sa sarili natin. Mag-focus tayo, lalo-lalo sa mga ikabubuti ng estado ng pag-isip natin. Pati na rin sa pagbago-bagong kalagayan ng ating kaisipan. Pagpapahalaga sa sarili. Magpahalaga tayo sa sarili sa mga nagawa mo at naabot mo na. Pati sa mga nais mo pa lamang maabot. Kapag ka naman halimbawa ay may quarantine, sanhi ng pandemya, saka na di kaya yung pagkakataon at iba pang posibleng dahilan na di talaga maiwasan at kailangan nating manatili lamang sa bahay, ay marami namang paraan para kayanin ang pag-isa na ang hindi nalulugmok na malala. Paano nga ba? Una, magkaroon tayo ng hobby o interest na makapagpalibang sa atin. Hayaan natin palibutan tayo ng presensya ng ibang tao. Pwede rin yung makisalamuha tayo online at sumama sa mga komunidad sa internet. At higit sa lahat, ang pagtanggap sa pag-iisa bilang pagkakataon na maisaayos ang ating sarili. Kaya naman mga tropa. Kakayanin naman natin mabuhay na mag-isa at walang kausap. Hindi madali, ngunit kakayanin natin. At atin rin namang gugustuhin kapag kakailangan natin makalanghap ng sariwang hangin at makapagbigay espasyo sa panibagong sariwang mga isipin at mas klarong layunin sa buhay na dapat gawin. Yan lamang ang aking mga naiisip. Salamat.